Ka-Express, habang papalapit ang FIBA Asia Cup 2025, isang kritikal na tanong ang bumubuo sa usapan. Bakit napasama si Xavier Lucero pero hindi umabot ang spotlight kay Kenton QMB Meliora Brown? Pareho silang may talento pero iba ang apoy. Si Xavier Lucero, ang 6'4" wing guard mula sa Gilas Pool, nakitaan ng ability sa perimeter offense at defense. At sa Reddit debates, may nagsabing Xavier Lucero can be one of the few foreigners na posibleng isama sa ating national team. May potential siya bilang switch defender at shot maker sa bagong Gilas system. Kenton Meliora Brown, QMB, ang Phil-American na center na bumida sa UAAP Season 87, 11.2 points, 9.4 rebounds, 1.5 blocks. Sa Citadel, 8.6 points, 10.1 rebounds. Sa UP at UAAP champ ngayon. Meron siyang height na 6'10", athleticism, rim protection, proven sa NCAA at UAAP. Classic big man na sinabing may potential bilang future Gilas Tower. At ang problema, hindi ba sigurado ang eligibility ni QMB kung makalaro ba siya bilang local player. Samantalang si Lucero, local ang status, kaya walang pwedeng pumigil sa pagpasok niya sa training camp at first round selection. Pero baka may bias. Sa usapan sa Reddit, may idea na ang FIBA rules ay mabigat sa mga Phil-foreigners na late nakakuha ng passport even kung may dugong Pinoy. Marami ang nagtatanong, bakit hindi sina QMB, Phillips, Holt, Bearfield agad isama? Well, naitanong na ba kung may unfair treatment sa mga Phil-foreign bigs kaya mas piniling kasama ang local na si Lucero? Xavier Lucero, legal local status, plus system fit. QMB, elite size, proven performance, pero hindi pa sigurado ang kanyang eligibility. Bias or systematic loophole. May tanong kung dapat bang baguhin ang paraan ng selection. So i-breakdown natin ang trade-offs ng pagpili kay Lucero over QMB. Sa linya ng system fit versus talent ceiling versus eligibility, at kung merong paraan upang mabigyan ng fair shot ang mga mega talent tulad ni QMB. Ka-Express, matapos nating ilatag ang eligibility factor na pangunahing dahilan kung bakit hindi agad na isama si QMB sa Gilas Pool, ngayon naman ay dumako tayo sa mas malalim na tanong. Kung parehong eligible at purely sa game performance ang labanan, sino nga ba ang mas babagay sa sistema ni Coach Tim Code? Si Xavier Lucero ba na 6'4" combo forward? O si QMB na 6'10", traditional center with mobility? Unahin natin ang system fit. Sa ilalim ni Coach Tim, lalong naging halata sa mga tune-up games at sa unang ensayo ng Gilas na speed, spacing at smart passing ang magiging armas ng Gilas sa FIBA Asia Cup. Dahil wala si Kai Sotto sa July window at hindi rin tiyak ang 100% status ni Junmar Fajardo. So pinili ni Coach Tim na mag-switch sa small ball triangle hybrid, less isolation post-ups, more movement, more corner shooting. Sa ganitong sistema, mas malaki ang papel sa stretch forward kaysa post-oriented big man. At dito pumapasok si Xavier Lucero. Athletic, kayang bantayan ang 2 to 4 positions, may outside touch, gumagalaw ng walang bola. Familiar sa Gilas triangle concepts, having played under structured system sa college. Pero ito ang catch. Hindi siya elite shot blocker. Hindi rin siya rim runner na kayang magsara ng paint tulad ni QMB. Samantalang itong si QMB, kahit mas mabigat ang frame at hindi perimeter shooter, may mga qualities na hinahanap mo sa isang traditional Gilas anchor. Legit 6'10" height, shot blocker, and strong rebounder, good hands around the rim, high character player with strong work ethic, may NCAA Division I experience sa Vanderbilt at Citadel at UAAP Championship under pressure. So bakit hindi siya pinilit isama? Dahil kahit gaano ka-ideal si QMB on paper, FIBA's eligibility rule is a wall na hindi basta-bastang malalampasan. So here's the system angle bias. Bakit parang mas pinapaboran ng Gilas ang mga players na system fit kesa kahit med-Europa o enjoyed kagaya ni Lucero? At hindi binibigyang daan ang mga katulad ni QMB na matagal nang humahasa sa ilalim ng radar. Posible ba na masyado tayong nagiging conservative sa eligibility rules habang ang ibang bansa ay marunong mag-navigate sa loopholes? Posible ba na hindi lang eligibility ang dahilan, kundi visibility at connections? Dahil sa dulo ng araw, maraming Phil-Amps ang hindi nakakuha ng tamang exposure kahit meron silang height at talent na kulang sa local pool. At dito na bumabalik ang tanong ng maraming fans,
Kailangan pa ba talagang hintayin maging naturalized sa QMB? Diba? Local siya by blood. Sa dami ng PhilAms na na-disqualify by passport cut-offs, hindi ba panahon na para i-review ang approach natin sa inclusion? Kung gusto nating bumuo ng pinaka-competitive na gilas, dapat bang bigyang daan ang mga tulad ni QMB kahit na mahirap sa papel, pero malaki ang may ambag sa laro? Tatalakayin natin ang mas malawak na epekto nito. Paano naapektuhan ng mga desisyon na to ang Gilas program, ang tiwala ng mga fans at ang kinabukasan ng PhilForens na gustong magsuot ng Pilipinas jersey. Ka-Express, sa lahat ng nabanggit nating analysis tungkol kina Xavier Lucero at Quinton Meliora Brown, may mas malalim tayong kailangang pag-usapan ngayon. Hindi lang ito tungkol sa stat sheets, eligibility o skill set. Ito ay tungkol sa sistema ng pagpili. Ito ay tungkol sa kultura ng pagbibigay daan. Ito ay tungkol sa hinaharap ng Gilas at ng mga atletang may dugong Pinoy pero hindi lumaki dito. Dahil ang totoo, hindi lang si QMB ang halimbawa ng ready pero hindi isinama. Marami na silang dumaan. Brandon Ganuelas-Rosser, Roosevelt Adams, Cedric Bearfield, Ethan Alvano at ngayon si QMB. Mga PhilAms na kayang lumaban sa pisikalan ng international basketball pero laging tinatabunan ng eligibility issue, system fit argument o simpleng lack of familiarity. So ang tanong, sino ba talaga ang pinipili ng Gilas? Ang pinakamagaling o ang pinakakilala? Take QMB at 6'10", may vertical, may instincts at may 2-league championship experience sa Vanderbilt, NCAA at UP, UAP. Kung bibigyan ng full backing, kaya niyang maging Chapet 2.0, a defensive wall na may mobility at basketball IQ. Pero dahil sa eligibility issue, he's treated like an outsider. Kahit may dugong Pinoy, kahit lumalaban para sa bandera, hindi agad mabibigyan ng pagkakataong maglaro bilang lokal. Samantala si Lucero, kahit galing injury, ay agad na naipasok sa Gilas long list dahil local ang status. Walang duda, may skills si Lucero, pero hindi ba dapat pareho silang bigyan ng chance sa ensayo, sa tune-up, sa full rotation? Huwag nating hayaang mawala na naman ang isang potential Gilas big man dahil sa bureaucratic wall. Dahil sa huli, may mas malaking tanong na bumabalot sa selection ng Gilas. Are we building a nation team to survive a tournament or to dominate for the next decade? Are we sticking to convenience or pushing through discomfort para makuha ang pinaka-potential na lineup kahit medyo mahirap sa paperwork? Kung ang ibang bansa ay pinapalaki ang talent pool nila sa pamamagitan ng aggressive scouting at flexible naturalization, pero tayo ay parang naglalagay pa ng hadlang sa sarili nating mga kababayan. Maraming PhilForeign athletes ang willing magsakripisyo at eto ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.